dito sa ating munting puntahan, dito sa very monumental at memorable na EDSA. Ako po'y naniyahan, pero yung puso ko at diwa ay kasama ninyo. Dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindik-hindik na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong corruption na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, mahiyak kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasabat niya. Pero hindi ba dapat mga kababayan sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang mahiyak? Di ba ikaw ang numero 1 na mahiyak? Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malustay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na makilabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo, magmula noong 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sabi nito, bilang ko, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano na palusot? Ilan pang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alak mo, mga kababayan itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind dito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman, nakinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tuturukan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito ay magkakaligtas. Tulad mo panahon ni Janet Ring Napoles, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, Napoles lang ang nagkusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya ng independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory lang. Meron bang independent body na recommendatory lang? Siya pa rin ang mag-uusga sinong sasampahan ang kaso, sino hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, sama-sama tayo. Sa ikaw na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala na humpay, wala na mamibigay na suporta sa mga mahihirap, ang mga mayayaman, mga cronies na nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po mga kababayan, hinikaya ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga polismen, kailan pa kayo magmulat ng mga mata. Kayo ba ay kasakuan din sa korupsyon? Hindi. Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo pumukan ng mga malaman! Sinusuhulan! Ngayon, na ang Pilipino ay magkaisa para atin na
ipagsama-sama sa isa't isa na ating bulgar sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung gaano sama ang ating ang gobyerno ngayon. Hindi ko ba hamaan pa ang ating salita? Ay ko na lang, walang ibang mastermind sa lahat na ito. Kundi ang presidente na mga sa Pilipinas na walang ginagawa, kundi magliwaling lang, gagastusin, at takot na milyon-milyon. Ngayon, magta-travel na naman ulit siya sa Cambodia. Anong gagawin na doon? Diyos, tayo na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo napaka mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila, kasi galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno ng mga tao, ng mga politiko, nag-iimbak ng karami-raming pera mga kababayan. At kalangyaan ng lahat sa ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagbabaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nagkalabas kayo, hindi kayo makakabuhi. Pero saan ang pera para sa platuto? Nasa pulsana ng mga politiko. Ito mga contractors, nasangkalan lang nila para kumita sila. So, anong isisigaw po natin? Mabuhay ang Pilipino at wag sana patuloy ang mga luwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang chat, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino. Ayun! Maraming salamat, Former Secretary Jean Paras. Thank you, sir, for your solidarity. Mga kababayan, umiinit pa lang po ang ating damdamin. Mapayapa, ngunit may paninindigan ang ating pagtitipon. At upang ipahayag po ang saloobin ng maraming mga retirees, men from the sector of the security, men in uniform dati, pakinggan po natin ang magiging pahayag ni retired Colonel Mitran ng Filipino